Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Ito'y part 2 ng ating Treasure Hunting Weekend sa linggong ito. At ang aking i-analyze ngayon ay itong malabahay kalaki na bato na merong marka na inverted C dot at J. Okay? Sa aking analysis, ang kahulugan niyan ay ang treasure or ang digging spot is just beside on this big rock. Ang J signifies tunnel na papuntang paitaas. Kaya ang tinuturo niyan, I'm sure, ay yung kawayan doon 5 meters sa itaas sa tinuturo ko. Kaya yan ang aking puntahan. Akin muna i-detect using nitong aking locator at ng dowsing rod. At kasama na rin doon ang aking partner dito ngayon, si The Pendulum Man. Okay, gamit din yung kanyang pendulum ay makakatulong din yon sa pag-detect ng mga digging spot para at least mayroong tatlong gamit na pagbasihan natin kung saan tayo maghukay. Okay, kaya ito, akyat kami at sa bandang itaas niyan ang kawayan. That is 5 to 7 meters distance. Sa video ay parang malayo siya tingnan pero that is only 5 to 7 sa aking estimate. Okay, kaya umpisa na tayo sa ating pag-detect. Ito kung wala kang pasensya ay mahirap kasi maglakad yan sa mga ganyan. Uneven ground, hindi pantay na mga terrain. Matisod ka, matumba ka diyan. At ang daming kaya palagi akong naka-eyeglass at naka-sunglass at naka-jacket or sweatshirt. Kasi ang mga lugar na pinupuntahan ko ay itong maraming insekto, nangangagat. Kaya kailangan protektado tayo at balat tayo or balot. Balot ang ating katawan ng protective clothing. Okay, sa portion na ito ay umikot ang locator. Kaya ulitin ko ito 3 times. 3 beses or 4 or 5 kung gusto nyo para makasigurado na talagang umikot doon at hindi aksidente lamang ang pag-ikot ng inyong mga rotator. Ang mga locators ay yan ay a modern day version of a dowsing rod. Kaya pinag-partner ko ang dalawa, electronics at dowsing, para mas maganda ang tandem. Okay, so ulitin natin. Kasi ang sabi ng may-ari ng lupa dito, yung pumuntang hapon dito na may dala din na kagamitan ay ang sabi, meron daw isang ginto at merong isang diamond box na ibinaon diyan sa gilid ng bato. At dinetect din ng mga hapon na yun at sabi nitong itong may-ari ng lupa ay magkapareho daw ang turo namin. Kahit hindi ko alam kung saan itinuro ng hapon, ay very coincidental na pareho pala yung mga tinuro ng aming mga gadget na digging spot. Kaya sabi nga sa akin ng may-ari ay believe daw siya kasi pareho sa hapon. Alam naman natin na ang gamit ng mga hapon ay more accurate kasi yun ay mga dala pa nila galing Japan. Diyan daw sa ang kawayan kasi na yan ay talagang ano lang daw yan. Itong talagang old bamboo ang kawayan na yan. At hindi daw yan lumalaki, ganyan lang talaga sa tagal ng panahon.
Parang bonsai na kawayan. Okay, so umikot dyan mga katiyats. Maya-maya ay gagamitan ko yan ng Nukta Macro Geolid System na detector kung meron ba something metallic buried sa bamboo, beside the bamboo. At dito i-adjust ko itong aking locator sa setting ng diamond. Meron kasing diamond setting yan. At tingnan natin kung saan banda iikot. Okay, so mayroong detection dyan banda. Kaya to make it sure, ulitin natin. Meron nga. At yan ay diamond setting. Medyo may distansya pala ang kawayan at ang diamond ay mayroong 4 na metro ang distansya. Lahat yan ay nakapalibot sa bato. Ang sabi nga ng Hapon ay lahat daw ay nakapalibot sa bato ang na-detect nila. Kasi ang bato naman na ito ay napakalaki talaga. Kung yung boulder doon na na-detect natin sa unang video, yung nasa gilid ng creek ay napakalaki noon. Pero mas malaki talaga ito. At merong napakalaking square niyan sa harap. Square symbol, merong dot, at sa pinakaibabaw ng bato na ito ay merong hugis puso na napakalaking marker. Kaya sigurado ako treasure under ang kahulugan ng square at ng heart na yon. Kaya sa harap nito, doon sa tinatayuan ko, doon ang malaking or itong malakas na detection. Ibig sabihin mayroong 3 nakabaon. Isa yung sa may kawayan, isa yung sa diamond, at isa yung sa baba ng square symbols na mayroong heart na napakalaki sa ibabaw. Ito naman, tinuturoin itong may-ari ng lupa na ito ay mayroon doon napakalalim din na butas na parang tunnel. Kaya nga hinulog niya yung bato at matagal doon na tumama sa bottom ng hukay. Ito si The Pendulum Man. Kawayan pa rin ang tinuturo ng kanyang pendulum. Ayan. Malaki rin ang bilib ko sa mga pendulum, mga katiyats. So ito ngayon, ayan yung parang puso sa ibabaw. At sa baba niyan, napakalaking square yan. Sa tingin ko nga parang ano siya, yung butas. Na kung masuhin natin yan, baka ay chamber yan. Baka mayroong chamber sa loob kasi napakalaki ng bato. At parang square talaga yung ano, napakalaking square niya na mayroong dot. Sa baba ng heart ay mayroong ding dot. Kaya sigurado in front, kahit hindi detect natin, ang kahulugan ng mga signs na yan ay treasure in front. So kung in front, pinakamalayo ang 5 meters. Pinakamalapit ay 1. So 1 to 5 ang distansya. Okay, ngayon, itong sinisentro ko ngayon ay ang harapan ng malaking bato. Ayan, umikot nga. Tumuro sa harapan ng bato ang locator. At dito, yan ay approximately 3 meters sa harapan ng bato. Ay umikot, kaya ulitin natin. Ganun pa rin. Hindi ko ituturo direkta doon. Ayan. Ganun pa rin na portion. Umiikot siya kaya ibang posting naman. This time ay dowsing rod ang gamitin natin. Kung mag-ikis nga ba diyan.
Napakaganda ng site na ito kasi itong malaking bato na ito ay mayroon yan countersign doon sa ibabaw. Hindi ko nga lang na-videohan kasi maraming tao doon. Ang bato doon sa ibabaw ay gorilla. Ulo ng gorilla na ang mata ay nakaturo diyan sa malaking bato. Sayang at hindi niyo nakita mga katiits. Yung ulo ng gorilla ay kasing laki ng tricycle. So imagine nyo gaano kalaki yan. Pero mas malaki talaga itong marker dito sa ating harapan. Kaya ito finally gamitan natin ng geolid system. Kasi yung aking mine lab, medyo lowbat siya, kaya ito na lang ang gamitin ko doon sa pag-detect sa malaking bato. Baka mayroong nilagay sa loob o baka mayroong chamber. Siya nga pala, kung kayo bibili ng mga ganyan, mga gadgets, tawagan nyo lang ang Bourbon Electronica. Hanapin nyo si John Abin. Dalawa kasi ang John doon. So, John Abin or Abin. John Abin Bourbon. Ang kanyang cellphone number ay 0975 6675 030. At meron pa itong isang number na ito. Sa kanya din ito. Kaya kung kayo magtanong ng mga presyo ng mga gamit na kaya sa budget nyo, tawag lang kayo doon at sasagutin naman kayo kasi mabait ang mga tao doon. At humingi lang kayo ng discount pag sabi na ako ang nag-recommend sa inyo sa tindahan para mabigyan kayo ng kahit paano kaunting discount. Okay, kaya ito dinidetect ko ang kawayan at meron namang nagrehistro na mas malakas na detection ng metal sa diyan na portion. Kanina diyan umiikot yung ating locator, pati yung dowsing diyan nag-ikis. Kaya follow up natin ito ng detector. Paggamit naman ng detector mga katiyats, calibrated nyo yan. Dapat calibrate nyo sa inyong mga gustong lalim na ma-detect. Palaging naka-zero in. Kung ano pa yan, sniper rifle, ang scope ng sniper rifle ay dapat naka-zero in sa gusto mong distansya ng target. Halimbawa, gusto mong tumira ng 1 kilometer, i-zero in mo sa 1 kilometer. Ganyan din sa metal detector. Kung gusto mong mag-detect ng 3 meters, 4 meters, doon mo i-adjust or i-calibrate ang inyong metal detector para pagdating sa site, kapag ang hinahanap nyo ay giveaway, maaabot ng detection kasi naka-adjust yun sa 4 meters. Okay, kaya practice lang kayo sa inyong mga metal detector. Maraming magandang metal detector, yung kulang lang ay practice. Okay, kaya dito, umpisahan ko na pag-detect itong malaking bato. Parang meron talagang sinaksak diyan. Sa tingin ko kung maglagay ang mga Hapon yung mga diamonds, precious stones, yun yata ang sinasaksak nila sa mga ganyang malalaking bato na mayroong mga chamber, and then tinatakipan din yan ng semento ang butas para hindi mahalata. At sa tagal ng panahon ng semento ay nilulumot na rin, hindi natin mahalata na semento pala yun. Katulad nito, ito sa harapan natin, napakalaking courting square niyan. At iba ang kulay niya kaysa ibang bato diyan. Hindi ba kayo nagtaka na nilulumot ang ibang parte ng bato pero yan yung nilagyan ko ng detector, walang lumot.
So ibig sabihin, may halong kemikal ang bato, kaya namamatay ang mga lumot. Kaya isa yan sa mga sign, mga katigats. Kapag nakita kayo ng malaking bato na nilulumot, and then merong portion ng bato na yun na walang lumot, so pwedeng semento yun, kasi ang semento ng Hapon ay hindi gaanong nilulumot kasi meron silang chemical na hinahalo sa semento. Okay, dito sa pag-detect ko mga katiats, ang lumabas ay mahina ang metal detection. Ordinaryong bato lang ang ganong detection niya. Ganyan, kabisaduhin niyo mga katiats, ang mineralized rock, magnetic rocks, tumutunog kasi yan sa metal detector, at kabisaduhin niyo gaano kalakas ang tunog, gaano karaming LED ang umiilaw, at ikumpara niyo sa metal. Kasi diyan niyo malalaman na ang na-detect ninyo ay bato lamang at hindi metal. Parehong tumutunog yan, bato at metal, pero kakaiba talaga ang tunog ng metal. Positive ang treasure site na ito mga katiats. 3 digging spot, isang ginto, diamond, at isa pang ginto na nakabaon palibot sa malaking bato na yan. I'll see you in my next video mga katiats. Paalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.